That's passion. Okay. So we breathe in through our nose with passion. Hold our breath inside our diaphragm for 3 seconds and then exhale through our mouth with an ha! Okay? Ilabas niyo yung mga stress ninyo kasi yung mga stress sa kliyente dapat ilabas ninyo. Alright? 5, 6, 7, go! Galing na energy. 3 more! 5, 6, 7, go! Huwag mo isigaw sa mamang walang buhok. Malilipat sa kanyang stress mo. Transparent ang tawag dyan. Alright, 2 more. This is a fun group. I love it. Okay. Dalawa po ulit. Let's do it. Go! Last one, ilabas nila. Meron dyan ha? Ano yun? Nahiya pa? Oh, walang hiyaan. Last one, yes. Last one, go. Very good. Thank you very much. Good morning. Okay. Ngayon, meron tayong isang very creative way of introducing ourselves kung paano tayo magpapakilala. Di ba kailangan sa customer service at sa ating team, creativity is one of the characteristics na hinahanap sa inyo. Tama? Ano ang Tagalog sa creativity? Pagiging malikhain, correct. So ngayon, since 9 by 9 ang groups ninyo, tama ba? Meron na ba kayo team leaders? Yes. May pangalan na ba ang mga team ninyo? Team Lalin. O, mamaya mag-ano kayo, papangalanan yung, ngayon pa lang, Team Lalin. gawan nyo muna ng pangalan ang team ninyo. Correct. Yung malikhaing pangalan ha. Naghandle ako ng isang client, ang isang team nila, Team Soup Soup. Kakapanalo pa lang kasi ni Shamsi noon. Okay, Team Kokak. Asan ang Team Kokak? Okay. Di ba ano yun? Teleserye ba yun? Parang hindi gumagana tong aircon. Be creative, be creative. Team Kokak, Team Kakak. Ano ba? So Kakak. Done. Bison? Bison? Supervisors ba kayo? Okay. Team Bison, Team Kokak, and you? Never say die. Never say that. Parang ikli lang ng pangalan nyo. Maraming question sa dulo. Team Never Say Die. Yun na ba yun? Hindi. Hindi naman pala eh. Fight na lang! Let Mako. Ano nga? How do you spell? Ano yan? Fight. Team Fight. Team Fight, Kokak, Bisor, and Let Mako. Okay. Ano na? Team? Yung totoo, Team Bangis. Parang buhaya lang. Okay. Paalala lang ha, sa customer service training na to at sa team building natin, wala munang bisor, walang rank and file ha. Pare-pareho muna tayo dito. Kasi when you form a team, ang posisyon or designation mo sa isang organization comes second to your tasks and responsibilities and commitment doon sa company goals. Okay? So, pantay-pantay muna tayo dito lahat. Correct? Yes! Very good. So, game na? Yes! Bago kayo magpakilala, as a way of introducing yourselves, meron ako ditong set of pictures. Ang team leader ninyo kuha ng siyam na picture. I'll be giving you 10 minutes or 15 minutes para makagawa kayo ng isang malikhaing kwento out of the pictures. I-represent ninyo dito. Tapos, pagkatapos ng team presentation ninyo, isa-isa kayo magpapakilala. Okay? Game na? Yes, sir. Okay. Gagawin natin masaya ang isang araw na ito ng customer service training at team building. Huwag kayong kabahan. Pero mamaya sa obstacle course, meron tayong math challenge. So, dapat magaling ka sa math ha. Ano lang naman to, integers, algorithms, algebra, mga pero ganun, ganun. Quantum physics. Ano, game na? Sino ang team leaders? May I see your hands? Team leaders.
Okay, kukuha kayo doon ng tig-siyam na mga pictures. Tapos ibabalik nyo dyan, you brainstorm for 15 minutes, and then, ipapalabas kung ano man ang maisipan ninyo. Be creative in presenting your story, pwedeng role play, pwedeng bitbitin nyo yung pictures, ikwento nyo sa amin kung anong nabuo ninyong kwento. Dapat yung kwento hindi kalat-kalat ha, yung pictures. Alright? Okay, go! 15 minutes, go! Huwag yun ang piliin. Paano ito mamimigay Last 14 minutes! Urgent lang! Pakibilang kung complete. Pakibilang kung kompleto ha. Umpisa mo kaya ng ito naging Buuin ninyo ang inyong kwento in 15 minutes. Dapat ba bibigyan ng kwento? Duktong-duktong ba yung kwento? Tatata mo na. Hindi. Okay lang daw kahit na ano basta marunong ka naman. Ano yan? To city. Ang ninang ng amistad. Fairy godmother. No, fairy god diva. Gagawa. Kwento natin. Ano yung sabihin mo? Sino may Kumakain ka na, tapos ikaw. Nangingisda ako. Nangingisda pa. Nangingisda. Sa idea lang, sa idea lang. Kwento mo yan ha. Kwento mo. Sige, magbigay kayo ng idea para kay paano. Mabuo ko. Sa tingin nyo. Nagkasakit. Bibigay ko sa inyo. Ay, ito magkakasya. Ito parang ano to eh. Parang iba yan. Go! Dito Sarah. Gamitin ang microphone. Mamaya na magpapakilala kapag tapos na. Nag-isa tayo hawak. Ha? Hindi bawal ngumiti. Oo, kasi masyado na seryoso yung iba. So, kunting smile naman dyan. Alright, take it away. Yes. Sumakay ako ng wait lang. Please pay attention to the group that's presenting. Dapat tapos na yung brainstorming because the time is up. Dapat undivided attention dito sa team na to. Alright? Okay. Sumakay ako ng LR. Pumunta ako ng McDo. Kumain ako ng burger. May nakilala akong babae. Sinabi ko sa nanay ko, pumunta kami ng beach. Nag-swimming kami. Nakatulog ako sa pagod. Yung pala nanaginip lang ako. Grabe! Introduce naman. Hi, I'm Grace Navisio. 31 years old. Philippines. Philippines. Good! Next! Hi, I'm Ryan from Team Bangis. Oh, dyan ka lang. Easy lang. May panahon pa. Hello, ako si Liv. Lin. Hi, I'm Mark. Bigate ng Malate. Hi, I'm Kim. Kim. Hi, I'm Paul. I'm Dex. Biko from Makati. Hi, I am Ian. Okay! Thank you. Pwede nang umupo. Next group, please. Ang galing ng presentation nila. Puro naman, sinala din ako. Madali ako natanggal. Hindi na ako kanina. Alright. Attention. Dito muna. Go. Ako isang babae na nalulung sa droga. At muling bumangon. At nag-isip At naghanap ng trabaho. upang may makain Hindi nga. Di namin makita eh. Okay. para lumakas. At umunlad. At nagkaroon ako ng masayang pamilya. Every
Kim Koka. I am Zim. Zim. Okay. I'm Eric. Siguro kilala niyo na ako, Boots Calvo. Voice test. I'm Jeff. I'm Ray. I'm Jam. I'm Lali. Next, please. Pressure. Isang successful na tao na nakatira sa city, model, mapera, lahat na activity na nagagawa niya dahil sa pera. Siya lang hindi niya nabibili pagmamahal o pag-ibig na nang dahil doon na may nagbumubulong sa kanya na magpakamatay siya, kaya ito siya nagpakamatay. Very tragic. Okay, that was good. Introduce. I'm Amar from Makati, Amistad. Again. Amar. Amar. I'm Cecil from Makati, Amistad. I'm Jojo. I'm Reggie. I'm Carla. April. June from QC. Dad from Bailite. Alvin. Alvin. Okay, thank you very much. Next, please. Nice presentation. Oh, is this saving the best for last? Ito, English. Okay. Yung story namin is nung nag-umpisa sa pagkabata. Nung bata pa siya, dami niyang nilalaro, ganun. Hanggang naisipan niyang marami siyang naiisip sa buhay. At tapos parang naging frustrated siya na hindi niya nakuha yung ano niya, naging magsasaka siya. Kaya lang, nagkapalit kayo. Nung nakilala niya itong isang magandang babae, sabi ng babae, no, wag. Marami ka pang dapat gawin sa buhay. Kaya yun, naging professional siya muna. Naging professional siya dahil sa payo ng isang babae. Bilang isang professional, naisipan na rin mag-exercise, tumatakbo ng tumatakbo. Hanggang hindi niya na malayo na sagasaan siya. Ano ba yan? Uy, magpapakilala pa kayo ah! Masyado excited umupo eh. I'm Fabi. Fabi. Yan. Call me Egay. Mac Joe. Alona. Jan. Christian. Mac. Eman. Thank you so much. Palakpak naman dyan. So bale, Makati at saka Quezon City branches itong magkasama dito. Is this your first time to be together? Hindi naman. Okay. Buti na lang. Alright. Anong mga natutunan ninyong lessons? May natutunan ba kayong lessons? Lahat mga ganda, lahat dalawa ang masaya, dalawa ang tragic na istorya. Nakakalungkot yung ending, pero magagaling magbuo ng kwento. Tapos kanina, ang ending ninyo, di ba, yung nasa Kalabaw, ang ending nila na original, naging mayaman siya kaya nagkaroon siya ng rancho. Somewhere along the way, naiba ang storyline. Na-pressure sa mga sigaw ninyo kanina kasi sila ang nahuhuli. But still very, very creative. Na-pressure siya eh. Alright. So, anong lessons ang dapat matutunan dito? Pagbangon, what else? Teamwork. Teamwork. Huwag mawala ng pag-asa. What else? Cooperation, discipline. Correct. Ang ipinapakita din dito sa inyo, di ba magkaiba yung pictures? Kalat-kalat. Kayo magkakaiba kayong pinag-ipon-ipon sa isang workplace. Magkakaibang backgrounds, magkakaibang economic standing, magkakaibang parents, magkakaibang pinapaniwalaan, iba-ibang probinsya, etc., etc., blah, blah, blah. Pero dahil isa kayong company, dapat team kayo. Di ba ang dali ninyong nabuo? Minsan we will come up with differences, magkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan, but at the end of the day, may mas importante kaysa sa mga pride natin.
Yun ang company goal. Right? Yun. Magkakaiba man tayo, there is unity in diversity. May pagkakaisa sa pagkakaiba-iba. With that being said, ako si Ruel, ako ang inyong trainer. Iba-ibang naging kliyente ko, RC Cola, United Nations, European Union, DMCI Homes, etc. blah blah blah. Okay. So, ang parts natin ngayon, isang oras na ilalaan sa customer service, and the rest of the day we will devote to team building. Okay? Yung team building mamaya may mga gagapang sa putikan, may lalangoy sa lagoon, so dapat game kayo. Right? May mga kinakabahan na. Meron tayong math challenge. Madali lang yung math challenge. May mga dala ba kayong sunblock? Wala. Moon block. Ayan, nice. Sun at saka black. Alright. So, magandang pagkakataon ito na mag-band kayo bilang team. At saka dapat siguro natin pasalamatan si Miss Blue at si Sir Dan sa pagkakataon na ginawa ito. Hindi pangkaraniwan sa isang spa na mag-invest ng pera at panahon para dalhin kayo sa isang lugar, gawin kayong isang team. Right? Kasi ang iba, negosyo lang yan ng negosyo. Wala silang pakialam sa spirit, sa heart, wala silang pakialam sa puso at diwa ng kanilang mga trabahante, gawa lang ng gawa. This is an investment for your growth and development. So dapat tanawin natin itong isang malaking opportunity na ikagaganda ng mga buhay natin. Ang team building na to, ang mga matututunan ninyo dito, hindi nyo lang mga gamit sa Amistad Spa. Pagdating nyo sa bahay, pagdating nyo sa mga kaibigan ninyo, and other people that you face every day, magagamit nyo rin ang lessons sa matututunan ninyo dito. Pag yung isipin na ang training na to, hanggang dun lang sa 4 na sulok ng Amistad. Ilalabas ninyo, gagamitin nyo sa totoo ninyong buhay. So welcome to the annual Amistad Spa Prayer Meeting. Hindi naman. Paseryoso na eh. So tuloy na tayo sa ating customer service training. Kapag sinabing customer service, ano na iisip ninyo? Sino to pala? Kinuha ko to sa ano ninyo? Asan siya? Oh my God! That's so tragic. Hindi naman. Well, may mga policies ang companies and we have to respect them. Kinuha ko to sa multiply account. Okay, so kapag nasa isip ninyo, pag nababanggit ang customer service, what comes to mind? Anong naiisip ninyo? Thank you very much, very well said. Uy, wag kayo mahihiyang magsalita ha. Sayang yung pagkakataon na nandito kayo gumastos, tapos mahihiya lang kayo. Kaninang ingay-ingay nyo, tapos ngayon tameme. Hindi yata tama. Okay, anyway, nag-introduce na tayo sa isa't isa. I'm sure some of you, karamihan sa atin naka-experience na tayo ng hindi magandang customer service. Meron na ba kayo experience? Sige nga, kwentuhan niyo ako. Maiksi lang. Okay, sino mauna? Yes, please. Tama, makinig kayo ha. Customer service ayusin, hindi yung pabaya ka sa trabaho mo. Natarayan na ba kayo sa mall? O di ba yung parang tinitingnan ka, hindi mo to kayang bilhin. Di ba? Ano pang ibang experiences ninyo? Nakakalurky ang mga ganyan. Who else has an experience na hindi magandang customer service? Sa phone? Yes, binabagsakan sa phone. Hindi pa tapos sa pag-uusap, di ba? That's very rude. Ano pa? Ha? Oo. Anong ginagawa? Matagal yun, matagal ang service. Dapat quick response kapag nasa business ka. What else? You were saying? Ano sabi niya na very good? Parang candidate number 22 ng Miss Game. Ako po ay naniniwala sa kasabihan ng candidate number 1. Bakit hindi? Di ba copy-paste? Uso na. Nainip na siya sa kakahintay. Ang hawa-hawa na. Di ba ang kasabihan ng mga bakla? Ay po ay naniniwala. I truly believe that Chanas. Di ba kung nagnanakaw ng airtime, si bakla, candidate number 21. Ako po ay naniniwala sa kasabihan ng candidate number 1. Thank you. Tama yan. Sino ba yung may ibang experience na hindi maganda sa customer service, Wells? Ano yon, Alvin? Pag nagtatanong lang sa'yo sa sabihin na wala nang size. Pero pag naghanap yan, Meron pa. O, tinatamad, di ba? dadabo.
Minsan, yun nagdadabog, yung binabagsak minsan ng sukli, nakakairita yun. Ako minsan may ugali ako, I put people in their place. Totoo. Kapag yung sinasabing, Sir, pwede yung kulang ng 25 centavos ang sukli ko. Sabi ko sa kanya, alam mo ba, Consumer Welfare Act, gusto mo yung report ka sa DTI, ay, nagbubukas siya. Totoo. Ang kailangan lang, alam mo yung mga karapatan mo bilang consumer. Tatalima ang mga yan. Who else? Yung itinatapon ng sukli. Yan, di ba? Nagdadabog, tinatamad maghanap. The point here is that, kahit tinatamad ka sa trabaho mo, dahil dyan mo kinukuha ang pambili mo ng bigas, ayusin mo. At pinili mo ang trabaho na yan, pangatawanan mo. You have to learn how to love your work. Easy lang, di ba? Okay. Tubig, Arden. So, alam nyo na ngayon, ang opposite ng mga yan, yun ang good customer service. Maging magiliw sa customer. Maging listo sa pagsisilbi sa pangangailangan ng customer. Ano pa? Be happy. Be happy, tama. You know what? Happiness, parang Jollibee lang. Happiness is something that you decide ahead of time. Huwag pa mangga-mangga. Huwag kang, yung mood mo, huwag mong hahayaan yan sa trabaho. Happiness is something that you decide ahead of time. Kapag pagising mo, sinabi mo na sa sarili mo, masaya ako ngayon, and true enough, you will be happy sa buong araw. Hindi yung nakakita ka lang na nakasimangot ka na din, gagantihan mo na, aba, moody ka. Di ba? Choose ito teka lang. So yan ang customer service. So, konting lessons pala yan sa customer service and then we proceed. Hindi bawal magsalita hindi bawal mag-contribute sa discussion. At maging magaling yung paninilbihan natin sa customers natin. Bakit nga ba? Yes? Para pabalik-balik. Pabalik-balik yung customer, that's what you call customer loyalty. What else? Para dumami, customer business expansion. O meron ako yung branch ngayon sa Makati. Yes. Customer satisfaction. What the customer expects, the customer gets. Smile and greet. Very good. Isang method ng pag-handle ng customer service. Who else? Okay. Since alam ko magka-copy-paste ng iba, ito siya. Bakit kailangan natin ng customer service? According to studies sa mga pag-aaral sa buong mundo, kahit anong business ang itinatayo, mayroon siyang 25% na mga hindi satisfied na customers. Any business, 1/4 ng nagpupunta sa'yo, hindi siya satisfied. Hindi 1/4 ng tao hindi siya satisfied dito. 1/4 of the number, kung meron kang 100 na customers on any given day, 25 doon, hindi mo napapagsilbihan ng maayos. Ang delikado pa dito, ang tinatawag na pass-on rate. Bawat isa sa 25% na yan, nagsasabi sa 10 pang tao. So mas maraming nakakaalam na dissatisfied. Hindi pa nakakapunta doon. By word of mouth, sinasabi na niya, ay, ayoko na, pangit pala doon eh. Ang ano pa ngayon, there is a twist to this. Baka mas higit pa ngayon sa 10. Dahil na-invento na ang Facebook. Diba? Huwag kayong magpunta sa Amistad Spa na Wood. Ipopost sa Facebook. Ang daming makakita nun. Right? Anong lesson dito? Tama, ang galing mo talaga. Ikaw na! Grabe! You already! Yun. So huwag maging pabaya sa trabaho kasi ang daming nadidissatisfy pala kahit anong business. Dapat liitan tong percent na to at maiwasan to yung pass-on rate. Na magsasabi na huwag kayong magpunta doon kasi bastos, mabagal. Diba? Mabaho ang hininga, amoy imbornal. Isa yan sa mga tinitignan sa customer service. Ew daw. Alright. You have comments on this? May comment ba kayo? Ang pinakamalaki, bakit umaalis ang isang customer sa isang negosyo? Pinakamalaking bahagi, turned off by employee attitude. Diba? Naka-turn off. Kasi, ay, feeling mo ang ganda-ganda mo na. Pamahiin mo lang yan. Oo, marami kang pinapaniwalaan. Superstitious kang tao. Feeling mo napaka-importante mo, wala kang kagalak-galak sa katawan mo. Lagi kang nakasimangot, parang utang na loob pa ng customer mo na pagsisilbihan mo siya. Diba? May mga ugaling ganyan. Employee attitude. Mamaya i-discuss pa natin itong attitude na to.
hindi ka pala bate, hindi ka pala ngiti, para kang laging constipated. Diba? Parang laging sira ang araw mo. Ang mood natin, may pass-on rate din yan. Mas madaling mag-smile kaysa sa sumimangot. And if you will observe, kapag ngumiti ka sa isang tao, madaling makahawa, tama, maka-encourage. It is infectious. Naka-infect siya sa ibang tao pag nakangiti ka. Ayan, oh. So, anuhan nyo yan ha? Ito pa yung iba. Ang kasunod, dissatisfied with product or service, 14%. Hindi niya gusto yung paninilbihan mo. Ang pinakamalaki, attitude. Attitude pa lang yan ha? Kung hindi pa maganda ang service mo, ayan. Ang kasunod, defection to competitor. Nagpupunta sa kompetensya ninyo. Ayaw na sa inyo. Or nagtatry lang sa iba, tapos nasatisfy siya doon, hindi na babalik sa inyo. Tapos new friend working with competitor. Dati niyang, meron siyang kaibigan sa competitor na yun, doon siya pupunta kasi may affinity siya, parang may relationship siya doon. Transfer location, pag nag-transfer kayo ng location na mahirap hanapin, ayan, natigok ang customer, 1%. So, hindi na babalik yun. Gusto mo bumalik pa yung 1% na yan sa'yo? Katulad kagabi, nagpa-home service ako sa isang spa. Kasi gusto ko relax ako bago ako magpunta dito para may stock ako ng energy. Pag binubuksan ko ang pinto ng kwarto ko, sinasara niya. Binubuksan ko ulit, sinasara niya ulit, nagtataka ako. Sabi, lalaki yung therapist. Tapos sabi ko, ba't mo ba sinasara ang pinto? Sabi niya, sir, may nararamdaman ka bang kakaiba sa bahay mo? Sabi ko, wala, bakit? Sir, kasi sa bintana may nakatingin sa akin, nakangiti pa. Sabi ko, gago, portrait ko yan! Kasi dim light. Yung portrait na yun mula dito hanggang dito, life size talaga siya na nakangiti ako. Ang pangukong ilong ang nakapronta at nakangiti ako. So, nagtataka ko. Sabi ko, hindi yan bintana, portrait ko yan, pinailaw ko. Lalo siyang natakot. Just lang. So yun, pero aliw. So yun, natandaan nyo yung mga yan. Attitude, service. Yan ang pinakamalaking chunk. Bakit kailangan nating mag-focus sa customers? Nasabi ng iba kanina. Ang customer, kailangan nating magkaroon ng better relationship sa kliyente natin. Diba? Hindi tayo mga away ng customer. Naniniwala ba kayo that the customer is always right? Minsan hindi. Pag hindi nagbayad, sir. Yes, may sasabihin ka. Ano yun? Pag hindi nagbayad, sir. Correct. The customer is very, very wrong. The customer is not always right, but the customer is always the customer. Siya nag-aakyat ng datong sa kumpanya. Siya ang nagpapasahod sa'yo. Si Sir Dan, dinadaanan lang yan ng pera. Pag walang customer, walang dadaan na datong sa kanya. So, dapat mahalin ang customer. We need to build better relationships with our clients para kapag meron tayong better relationship with our clients, una, nagkakaroon ng loyalty, pabalik-balik siya. Pangalawa, nagre-refer siya sa iba, so nag-expand yung client base. Hindi lang static. Kung 100 ngayon ang client ninyo, for example, tapos bawat isa nun nag-refer sa isa lang, the next business hours, 200 na sila, di ba? Ganun yun. So, mahalaga to. Another reason, we ensure that the business would be in a better position. Dapat siguraduhin natin na ang negosyo ay pabongga ng pabongga. Bakit? Hindi magsasara ang besides kapag bongga ang negosyo, mas maraming benefits ang employees. Right? Mas may reason ang company para magbigay ng benefits sa inyo kapag maganda ang position ng yung financial position ng company. At saka hindi ka kakaba-kaba. Kasi kung maganda ang posisyon ng company, stable ang kanyang finances, stable ang job mo. May iwasan yung cash advances, tama. Ikaw na. Alright. Based on experience. Sa pang dahilan, we envision an organization that is stronger and more stable. Bakit kailangan maging stronger and more stable? Ito iba pa yan. Bakit? Kapag stable at matatag ang company ninyo, hindi siya madaling pabagsakin ng kompetisyon. Dumami pa siya ng kompetisyon ninyo, pero dahil isa ng alamat ang Amistad Spa sa pamamagitan ng magandang customer service, hindi kayo matitibag. Yun. Ngayon nagsusulputan ng dami-daming spa, di ba?
Parang dami na lang. Meron ka lang kwarto at kurtina, spa ka na. Di ba? Yan. So, dapat mahalin ang customers. And lastly, correct. May nakatingin pa sa bintana. We need to be more secure. Yan, job and family. Kailangan ng job security yung pagkakasigurado na meron ka pang babalikang trabaho bukas. Dahil may sinusuportahan kang pamilya. May pinapaaral kang kapatid. May gusto kang bilhin gadget. Diba? Gusto mong magpa-digital sperm, yung pakulot ngayon na uso. Yon. Gusto mong magkabuhok. Sa pag-iipunan mong regrow. Gusto mong pumuti. So ang glutathione, ituturing mong mani. Pag nanonood ka ng TV, yun ang snack mo. Glutathione. May pag-asa pa yan. Alright. So ito yan ha, kung bakit kailangan natin mahalin ang customers natin. Sino ang customers natin? Yes. Yes, that's correct. Well, client, isa lang yan eh. Iba mo lang ang term. Di ba? Parang ano yan, waling-waling. Hindi yan waling-waling, Banda Sanderiana. Hello, ginawa mo lang scientific name. Anyway, may dalawang uri ng customers ang isang company. Ang lalaki at babae. Lalaki, babae, bakla, tomboy. So, 4 na yun. Meron pang mga bi, oh. Anyway, may dalawang uri ng... Ang nga pala ha, huwag kayong mag-discriminate. Do not discriminate against your clients dahil sa kanilang gender orientation, dahil sa kulay ng kanilang balat, dahil sa kanilang paniniwala ng relihiyon, dahil sa kanilang mga politikong pinapaniwalaan. Kasi di ba minsan nakukwento yan habang nagsaservice kayo. Huwag kayong mag-discriminate dahil lang ayaw mo kay Miriam Defensor Santiago at gusto niya, hindi mo na aayusin. Huwag ganun. Huwag ganun. Do not discriminate against any client because any client that comes in has money with him or her. May datong yun. Yun. At dapat bumalik siya ulit. So, dalawang uri lagi ang customers. Ang una, external customers. Yun yung mga guests, mga galing sa labas, mga clients. Yung sinasabi ninyo kanina. Ito yung mga nagpupunta dyan, mga pagod, kailangan mag-relax. So, kailangan maging stress-free ang buhay nila, so nagpapaspa sila. Other is internal customers. Kayo. Customer ninyong isa't isa. Hindi sa nagmamasayaan kayo, pero dahil kailangan nyo ang interdependence, may relationship kayo sa isa't isa para tumakbo ng maayos ang inyong mga trabaho. Right? Ang internal customer ninyo ay finance. Di ba? May finance department ba kayo? Yung nagre-release ng pera. Si Boss Dan, internal customer niyo yan. So kayo customers ninyo isa't isa para maganda ang flow ng trabaho. Kasi kung kayo nagbabangayan, nag-aawayan, ano mangyayari? Diba? Ang galing mo sa customer service sa guest, pero sa katrabaho mo naman, hayop ang ugali mo. Ang kwenta nun, kaplastikan. Hindi pati ka to ah. So dapat ganun, hindi ka dapat ipokrita na kapag may guest, ngiti-ngiti ka, hi sir, welcome po. Pero, sa katrabaho mo, aba, kumusta naman yan? That's hypocrisy. Huwag ganun, dapat may integrity ka. Ang integrity, ibig sabihin, iisang sinasabi mo sa ginagawa mo. Kung anong pakikitungo mo sa ganitong klaseng tao, yun din sa iba. Hindi mo iniiba-iba. So, ang turing ninyo sa customer na tagalabas, dapat ganun din ang turing ninyo sa isa't isa. Kasi nakikita yan eh. Nakikita yan. Eh paano kapag may guest na sinimangutan mo yung isang therapist? Whatever. Oh, taray lang. Di ba naka-English ka pa ng whatever? So yun, internal and external customers. Ito yung tinatawag nating service strategy. Saan tinitignan yung mga criteria ng service? Ang una, sa produkto. Ito yung mga serbisyong ibinibigay ninyo. Mga sistema, kung, kunyari, system, for example, matagal bang magpabook? Matagal bang kung home service? Do you accept home service? Do you provide? Okay. Kung, kunyari, may dumarating na client, tapos inaasikaso ba siya agad? Anong sistema ang kailangan niyang gawin? Mag-register ba siya? Marami ba siyang pinipil up? Nakaka-irita yun. Yun. And people, kayo. Yun ang tinitignan ng isang customer. Dapat mabilis, listo, tapos kayo magandang attitude, tapos ang servisyo maganda. Yan dapat ang tatlong titignan ninyo. Malinis ang lugar, hindi mabaho, magandang facilities,
So yung procedural service at saka personal service, diyan nagkakaroon ng customer service experience. Procedural service, yan yung procedure. Yung steps, kumbaga, na sinusunod bago siya magkaroon ng massage. At habang minamassage pa siya, kunyari, may pinipilakan ba siya? Magre-register ba siya? Pagpasok ba niya sa kwarto, asikasun siya ng maayos? Yun yung procedural. Yung personal service, yung ibinibigay mo na mismo. Yung interaction nyo na. Doon nagkakaroon ng opinion ng isang customer kung anong na-experience niya sa iyo. May tinatawag tayong moment of truth. Ang moment of truth, any instance when a customer comes into contact with some aspect of your organization and has an opportunity to form an impression about the quality of, parang call center lang. Kahit ano, kunyari ako, makita ko ang logo ninyo, moment of truth na yon. Pag nakita ko na, Amistad's ba? Ay, ang ganda ng logo nila. Parang gusto kong magpunta. Hindi pa kayo nakikita. Pag tinawagan ko sa phone, nagpa-reserve siya, nagpa-book. Tapos, magiliw kayo sa telepono, magaling niyo yung nasasagot ang mga tanong. Ay, ang ganda. Yun, moment of truth yon. Hindi ba kayo nakikita? Pagpasok niya, naglalakad siya papunta sa doorway ninyo, nakakalat dyan, basura. Moment of truth yon. Ano ba ito? Pabayaan naman ng management ng kalat-kalat. Right? Kahit anong pagkakataon na mayroong contact ang customer kahit hindi personal, kahit wala siyang tao nakikita. Lalo na kapag may tao sa reception area, inaasikaso ba siya kaagad. Moment of truth niya. Pag minamassage nila, that is a moment of truth. Nagkakaroon ng realization ang customer kung maganda ba o pangit ang paninilbihan ninyo sa kanila. So dapat maging maingat kayo lagi. Ang website nyo ba na-update lagi, mga ganyan. Dapat iisip nyo yan. First engagement with a customer, ano yung mga ginagawa sa unang, sige nga kanina may magsasmile, ano yung mga unang ginagawa kapag unang beses ninyo nakikita ang customer? What do you do? Smile and greet, what else? Magpakilala, what else? Eh, magagaling na pala kayo eh. Tigil na natin tong training na. Diyos lang, mukha namang magagaling na to eh, Sir Dan. Okay. So, warm greeting and genuine smile. Ang genuine smile, nakikita yan kapag nag-crinkle ang corner ng eyes. That is what you call the Dutchian smile. May sumatan ba dito? Dutchian smile. Dutchian, ibig sabihin yun ng genuine smile. Ang mga politiko, tinuturuan yan sa personality development kung paano mag-smile ng fake na parang authentic pa rin siya. Ganito yan. Kakagat mo lang ang upper jaw at lower jaw mo, ganyan. Then you open your mouth. Di ba parang totoo? Walang emosyon yan. Try nyo. Ganun na lang. Para ikaw lang. Parang nakabotox lang. Ganun siya, Dutchian smile. Kitang-kita kapag, di ba kapag nakikipagplastikan sa atin na isang tao, halata naman natin eh. Ngingit eh. Excuse me? Na ibig sabihin ng smile na yan? So dapat genuine smile. Hindi mahirap ngumiti eh, huwag niyong kahirapan ang sarili ninyo. Another thing, observe the golden rule. Anong golden rule? Ito ba yung pagbubungkal ng ginto? Golden rule ang sinasabi, huwag mong gagawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa'yo. Do not do unto others what you don't want others to do unto you. Kung ayaw mong maging bastos sila sa'yo, huwag mo silang babastusin. Huwag mo silang gagaguhin. Anong silver rule? Do others. Just lang, wag yun. So golden rule, do not do unto others what you don't want others to do unto you. Okay? Balikan lang yan eh. Nakarinig na ba kayo ng tinatawag na karma? Digital na kayo ng karma, mabilis na. Hindi na katulad nung na analog. Maghintay ka pa ng taon bago mo maramdaman. Yung si Carmi Martin, nandiyan na kagad. Diba? Another thing, effective communication involves listening and responding. Marunong ba kayong makinig? Kalahati lang. Ang iba sa atin, na-condition na tayo. Pasok dito, labas dito. Dito pala. Okay, so, kasi nasanay na tayo, kung mapapansin ninyo, nag-aral tayo ng kindergarten, elementary, high school, college, ang iba nagmamasteral, naglolo, nagme-medicine, kung ano-ano. Tinuturuan tayo lagi kung paano mag-communicate ng pagsusulat at pagsasalita, pero hindi tayo tinuturuan kung paano makinig. Right? Listening test. When I say this means yes. When I say that means no.
When I say this means yes. When I say that means no. When I say this means yes. When I say that means no. Kuha. When I say this means yes. When I say that means no. When I say this means yes. When I say that means no. When I say that means yes. When I say that means yes. Sino nagsasabing yes? Sino nagsasabing no? Natatakot kayo. Hindi ko kailangan ng kamay. Ang sabi ko, when I say that means yes. When I say this means yes. When I say that means no. Hindi kayo marunong makinig. Na-distract kayo sa optical signal. Ang problema kasi sa atin ngayon, we are oversaturated. Ang dami natin nakikita, Facebook, Twitter, etc., mga porn sites, I mean, yung mga prayer sites, ganyan. Newspapers, magazines, TV, radio, FM, di ba? MP3, lahat, ang daming gadgets na bibingin na tayo. Mata na lang ang gumagana. We've been conditioned to be optical, to be visual. Ang bilis ng mata natin, pero ang tenga natin hindi. Another paradox in communication and listening is that dalawa ang tenga natin, isa lang ang bibig natin, pero mas what organ is more active? It's the reproductive organ. Hindi. Yung bibig ang mas active kaysa sa tenga. Dalawa kontra sa isa, pero ito nakaka-allergy. Diba? So dapat tandaan nyo, matuto kayong makinig. Listen with your heart, listen with your heart, listen with your mind. Alright? Pero ang galing nyo sa sa body language. Another thing. Responding. Anong ibig sabihin ng responding? Yung paano ka sumagot. Kailangan ba lahat ng tanong ay may sagot? Yes. We. Naniniwala ba kayo na silence is golden? Yes. Minsan, mas bongga yung tumatahimik ka na lang. Kapag pinapagalitan ka ng boss mo, sasagot ka ba lagi? Hindi. Nagkakaaway kayo ng coworker mo, sasagot ka ba lagi? Minsan, mas maganda, mas mainam, mas matinong gawin ang pananahimik. Mas na-appreciate ang maturity mo doon. If you have to say no, say it with empathy. So kung kailangan mong sabihin, ay, sir, hindi po pwede yan. Smile ka na lang. Pero be firm, dapat no. Okay? Sir, huwag niyo pong tangayin ang kurtina. Hindi pwede. Sir, huwag niyo po, yung mga ashtray po, sir. Tatlo po yung bibig ninyo. Hindi po pwede yan. So alam niyo na kapag, if you have to say no, say it with a smile. Hindi po. Sorry po, bawal po sa amin. Magagalitan po kami ng boss namin. Okay? Kasi hindi lahat tayo may limitations. Hindi lahat ng bagay pwede natin ibigay. Pag hiningi ng boyfriend ko ang kidney ko, hindi ko ibibigay. Kahit mamamatay na siya bukas. Ay no, hindi. Padala na lang ako ng panglangan. Ang taray lang. Alright. Respond as if it's your first time to hear it, even if the same question has been asked 100 times. Wag na wag kayong sasagot sa kliyente ng paulit-ulit. Nakakabobo. Market. Anli. Huwag kayong gaganyan ha. Kahit paulit-ulit siya ng tanong, be gracious enough, maging grasyosa pa rin kayo, nasagutin yung in a nice manner yung kanyang tanong. Kahit paulit-ulit. Malay nyo, may amnesia pala yan. Diba? Pero sobrang yaman. Pero sasabihin, anong pangalan mo? Ano po? Chenes. Maya. Anong pangalan mo? Chenes po. Nice meeting you po. Ganon. Ulit-ulit. Huwag ganyan ha. Wag na wag. Nakaka-insulto yun. Appreciate the customer's time. It is a rich source of knowledge. Kapag nagreklamo sa iyong customer, huwag mong boljakin. Huwag mong sagutin ang pabalang mo. Ito naman, parang kung sino ka kung magsalita ka. Nakaka-hurt ka na ha. Huwag ganyan. Dapat, makinig ka ng maayos. Kasi kung marami kang matututunan sa customer na nagre-reklamo. Ang matututunan mo sa kanila, you turn it into something productive or positive na makakatulong sa trabaho mo, mapabuti mo pa. Hindi yung isasara ang utak mo
Hindi mo isasara ang tenga mo na, ay naku, whatever. Oo nga po eh. Huwag ganon. So marami tayong matututunan. Customers' complaints are a golden opportunity for more knowledge. At doon tayo nag-i-improve. Di ba minsan kapag walang sumasaway sa atin, yung mayabang tayo. Minsan kailangan tayong mauga para lang ma-realize na, teka lang, hindi ka pa diva. Assistant, diva ka pa lang. Di ba? Yun. Si Miss Blue pa lang ay yung fairy god diva. Fashionista. Very New York. Alright, moving on. Gusto ko maglaro na tayo. Ano kailangan ng mga customer? They need to be understood, yung maunawaan sila. They need to feel welcome. They need to feel important. The need for comfort. Okay. So the need to be understood, lalo na kapag nasa call center industry ka. Kayo naman hindi gaanong maraming chika, di ba? Pero kapag may mga kwentong kliyente, di ba? So kailangan pakinggan mo lang, unawain mo siya. Pero huwag niyong i-adapt ang problema niya, ha? Huwag mong kakaririn. Kasi makakasira sa'yo yon. Ang pinakaayaw kong trabaho sa lahat, inisip ko lang, ayoko maging worker sa DSWD. Kasi sa DSWD, pag linapitan ka ng kliyente, problema yan. Hingi ng pera, hingi ng gamot, nilindol sa ganito, namatay ang ganyan, ang biek, nalunod. Lahat ilalapit sa DSWD. So swerte kayo, you are in a very, very happy industry. Right? Correct. So, kapag chumichika ang oo lang kayo, ay sige po, oo nga po sir eh. Ganun lang. But do not engage the customer so much. Ang ayaw ng isang customer, when you feel familiar, alam nyo yon, yung parang close-closean kayo, minsan ang customer, FC, feeling close. Yun. Basta unawain nyo lang siya, kailangan nyo lang niyang i-unload ang sarili niya sa mga experience na sa buhay na hindi maganda. Linatigo siya ng kanyang pinakasama, ganyan. Pakinggan nyo lang. Iwasan nyo yung latigo dito, yung latay. Exage na yun, sabi niya. They need to feel welcome. Huwag yung tatarayan, dapat welcome siya lagi. They need to feel important. Every customer is important. Okay? Because every customer thinks. The need for comfort, lalo na ito pinaka-applicable sa inyo. Wala naman siguro nagpupunta sa spa kung wala siyang pagod sa katawan, di ba? Eh ano yun? Kung wala siyang stress sa katawan, magsha-shopping yan. Manonood ng sine. Pero dahil nagpupunta sa inyo, yung comfort, ibigay niyo yan sa inyong customers. Ang pinakamaraming complaints, why customers complain and tend to be difficult? Bakit nagre-reklamo isang customer? First, they are tired and frustrated. Pabalik-balik, paulit-ulit yung pinagdadaanan nila. Kunyari, meron silang complaint, di ba? Tapos, katulad sa Sky Cable, kunyari lang, may experience ako na ang daming beses ko nang tumawag, so naiirita na ako sa kanila. Ganyan. They are confused and overwhelmed, maraming pinipil-apan. Na-experience na ba sa gobyerno yan? Yung NBI, ganyan. Ano ba ito? Nagbubuwis tayo, tapos nilanakaw lang. Nakairita, tapos kung magbabayad ka ng SSS mo, parang ikaw pang may utang na loob sa mga hinayupak na mga yan. Diba? Ikaw na nga nagpapasweldo sa kanila. Ikaw pang tatarana. Kairita. Okay, malalim na nga. They're defending their ego and self-esteem. May mga pride ang mga customer natin. Tayo, may mga pride din tayo. Pero dapat tayo ay isipin natin na may mas malaking bagay pa kesa sa mga pride natin. Yun ang company goals at yung relationship ninyo sa isa't isa. They do not speak or understand the language very well. Kunyari, foreigner ka, di ba? Foreigner, nagpunta dito, taga Thailand, nagpamassage sa inyo. Hindi mo ma-engage sa nakausap kasi hindi ka... Si Emmy pala ay half Filipino, half Thai. Nung nandun ako sa... Di maganda-ganda niya. Nung ganyan ako, naku, wag na lang. Nung nasa Thailand ako, hindi ako kinakausap ng mga Thai ng English. Sabi nila, Emmy, no angkrit, no angkrit. Ayaw nila akong kasabi ng English dahil hindi daw ako farang. You, no farang. I'm not a foreigner. Kasi kamukha daw nila ako. So dapat palang foreigner, blondie, ganon. Di ba matangos ang ilong, blue ang mata, teka lang, belo. Yun, so dapat, nauunawaan niya. Nauunawaan ninyo siya. They have been treated poorly in similar situation in the past. Meron na silang masamang experience sa ibang spa. So sa inyo parang mataray na siya kagad. Unang pasok niyo pa lang. Ganon. Kasi meron na siyang traumatic experience. They are in a bad mood. Masama ang gising. May mga ganyan, mga taong moody. Nakanti mo lang konti, ay,
masama na, parang may ano ka na sa kanya, there is hell to pay. They are in a hurry or have endured long wait, yun, nagmamadali, or pinaghintay na matagal. They have paid with hard-earned money they want to get its worth. Yan. Yung pagbabayad sa mga produkto at serbisyo, di ba pinaghihirapan natin ang pera natin? Tapos babastusin lang tayo, teka lang. So dapat, isa ulo ninyo yan. They feel ignored and unimportant, iniisnab-isnab, hindi importante. They feel violated. The problems are not resolved, hindi mo natutulungan. Unmet expectations, nag-i-expect siya na maganda ang servisyo ninyo, pero in the end, hindi siya nakontento. So magpo-complain mo. Para makilala mo ang customer mo ng maayos, di ba kailangan ninyo ng customer loyalty? Tama? So, kailangan matuto kang makinig sa kanya. Kilalanin mo siya, kunin mong pangalan, kahit nag-aalias-aliasan pa yan, kunin mo pa rin ang kanyang alias. Sabi niyo, ang galing naman kung pelikulang pangalan. Diyos lang. Yun. So, dapat magre-respond ka sa kung anong kanilang itinatanong, and then you value their time. Bigyan mo ng halaga yung oras nila na na-spend sa inyo. Customer service from the customer perspective. Ito yung mga iba-ibang customer service experience. Customer service, service quality, customer satisfaction, and customer loyalty. Okay. So, ano muna ang customer service? Pag-asikaso sa guest. Good service. Kung anong ibinigay nating servisyo, yun ang customer service sa isip ng kliyente. Service quality. Ano ang service quality? Yes, ang kalidad ng serbisyong ibinibigay mo is the quality. Customer satisfaction? Tama, nasyasahan na siya dahil sa quality ng service mo. Customer loyalty? Yung babalik siya. Kahit marami ng competition yan, kahit inalok pa yan, kahit tinext pa yan ng napakaraming text na may discount dito, etc., etc. Kahit may katabi pa yan sa bahay nila na spa, pupunta pa rin sa inyo kung talagang loyal siya sa inyo. Kahit mag-try pa yan sa iba paminsan-minsan, babalik at babalik sa inyo. That is customer loyalty. Paano natin sinasatisfy ang needs ng ating mga kliyente? Iba-ibang service level. So may mga level ang service. Ang una, desired service. What you want is what you get. Kung kunyari ikaw, nagpunta ka, hindi, ipagpalagay niyo muna na kayo ang guest ng Amistad. Hindi muna kayo ngayon, hindi muna kayo therapists. Kayo ang kliyente ng Amistad. Ang desired service, nakukuha nyo ba ang gusto ninyo? Kung kayo ang, isipin ninyo ang customer ninyo, nakukuha ba nila yung gusto nila sa inyo na massage? Nasasatisfy ba sila? Really? Yes. 100%? Yes. May no dito. Bakit? Yung extra service. Yun yung, naku, iniingatan kong banggitin yan dito. Oo. Kasi, yun ang sinasabi ko kanina, yung say no na gracious ka pa, hindi po pwede yan, sir. Yun. Kasi minsan yan ang paano, legitimate pa kasi kayo. Kung may experience na sila sa iba na may ganyan, ako maingat talaga ako sa ganyan, kahit ako ang inaalok. Hindi nga, totoo. Nakakatakot kaya ang raid. Di ba? Hindi din. Promise, nakakatakot kaya ang ma-raid. Kapag na-raid kayo, masisira ang reputasyon ninyo. Di ba? At minsan may client, sinabihan ako minsan ng yung spa na pinupuntahan ko, pinentuhan ako ng isang therapist. Sabi niya, sir, kasi baka taga DOH yan, yung nagpupunwari lang. Yun. Sabi ko, tama. Yun. So, iba namang service ang gusto ng mga yun na desired service. Pero kunyari, basic level, ang gusto mo ay massage, nakukuha ba sa inyo na maayos? Yes. Very good. So, what you want is what you get. Ang next, accepted service. Kung ano lang yung binibigay sa'yo, yun lang ang tatanggapin mo. Hindi ka nagre-reklamo. Diba? Well, kung hanggang saan lang, sige, okay na to. Behave lang. Alam mo ba ang Pinoy, mataas ang level natin ng yung matiisin tayo, diba? Hindi tayo mapangreklamo. Kaya yung customer service dito sa Pilipinas, mahina yung customer service culture. Kasi konti lang nagre-reklamo. Bakit? Kakalimutan na lang, ipopost na lang sa Facebook. Pero kahit hindi magreklamo sa inyo, makakasira ng business yan. Another level is rejected service. Ayan, what you get is a complaint. Nire-reject, ay huwag yan, ako na, tama na yan, itigil mo na yan. Yun, rejected service. Last is fantastic service. What
you get is really great. Yun dapat tayo, hindi lang tayo sa desired service, kundi fantastic service. What you want is what you get is what you'll take, what you have is a complaint, what you get is really great. Dapat nandito tayo sa fantastic service. We go beyond customer care, we go beyond customer service, we aim for customer delight. Dapat kahit na-reject siya sa kanyang extra service na hinihiling, lalabas siya nakangiti dahil kontento siya sa massage na ibinigay ninyo. Right? Yun, fantastic service. Nababalik siya. So, tandaan nyo yan. 5 expectation categories. Kapag ang customer nagpunta sa inyo, ito yung kanyang mga ini-expect. Una, reliability. Kung ano yung pinapromise ninyo sa inyong brochure, kung ano yung pinapromise ninyo sa inyong website, dapat yun ang nararanasan niyang experience sa inyo. Di ba? Hindi yung ang bongga-bongga ng brochure, ang bongga-bongga ng website. Pagdating sa service niyo, palpa. So yun, walang reliability. Hindi mo mapagkatiwalaan. Responsiveness, yung bilis ng pagbigay ng service. Hindi mo pinaghihintay, hindi siya, sa dami yung niya, siguro naman, napapagsilbihan ka agad, di ba? Ilang therapist sa Quezon City? Pakitas ng kamay, Quezon City. Quezon City people, Makati sa very young branch, di ba? Ayun. Thank you very much. Tama na. Ang dami ng QC. So, yon. So, responsiveness. Assurance. Assurance, ibig sabihin, ang customer, mafe-feel ko, kung akong customer, mafe-feel ko na alam mo ang ginagawa mo. Hindi ka lang umi-etchos sa akin ng mga diin-diin, ng mga pisil-pisil. Nag-undergo kayo ng training, di ba? Yung DOH certified na trainer. No. So, yon. Kung wala mang DOH certified na trainer, baka may senior therapist sa inyo, siya nagtuturo. That also applies. So, matuto kayo sa training na ibinibigay. Kasi nakakapagod yan. Okay? Empathy. Do it with respect and understanding. So, pag nag-massage ka, nag-service ka sa isang customer, dapat you do it with care. Hindi yung bara-bara ka lang, nakasimangot ka pa. TLC, tender loving care nga daw. Correct. Tangibles, yung mga nakikita, dapat ang building ninyo maganda, yung interiors maganda, magandang aircon, hindi palpa. So yan, ang ine-expect. Ambiance, correct. Tuloy mo. Taray. Taray lang ang puhunan sa pang-araw-araw na buhay. Very good, ambiance. Galing ah. Yung iba, pwede mong i-ano, yung iba pwede mo ding i-translate. Shows lang. Okay. Ito yan ha. Kapag nagkamali, may kapagkakamali kang ginawa, nag-complain, di ba? Ito ang mga gagawin mo. Heat. Una, hear them out. Makinig ka. Pangalawa, empathize. I-try mo din damhin yung nararamdaman niya na kung ako ang nasa kalagayan niya, ano din kaya ang mararamdaman? Nauna ka na talaga, ikaw na ang trainer. Nandito pa lang ako eh. Apologize, humingi ka ng tawad kung totoong nagkamali ka, and then take action. Bawal bang magkamali? Di nga. Ay, hindi bawal magkamali. Pero, ang mahalaga pa, pag nagkamali ka, first of all, you apologize. Nakikinig pa ba yung nasa dulo? Parang nagko-compare na lang kayo ng tsinelas. Okay. Ayos lang kayo dyan? Oh, good. Nasaan na ba ako? Okay? Kapag nagkamali ka, hindi bawal magkamali. Ang nakakairita kung paulit-ulit mong ginagawa, ang definition ng stupidity is doing something over and over again. The same thing over and over again while expecting a different result every time. Yun ang stupid ka nun. Alam mo na nagkamali ka, alam mo na kung anong consequences ang mangyayari, inulit mo pa rin. Tanga-tanga ka na lang talaga. Nagtatrabaho ka pa dyan. Ang pagkakamali, ang mahalaga sa pagkakamali, may natututunan tayo. Pag nagkamali ka, you admit na nagkamali ka, aminin mo, huwag mong ipasa sa iba, ay si ano yun eh. Kahit ikaw nang nakakita na kabasag ng bulb, ay hindi ako yun. Guni-guni mo lang. Okay? I-admit. Pangalawa, mag-apologize, humingi ng tawad. Pangatlo, learn your lesson. Matuto ka naman. Huwag kang bopols. Huwag mo nang uulitin. Stupidity na yan. Okay. Kerry? Okay. Tayo, malapit na tayo matapos sa 1 hour na to. We in front of our customers, when we're dealing with our customers, anong dapat natin gawin? Ikaw yan,
you project a positive attitude, communicate effectively, make your customer return, identify customer needs, and satisfy customer needs. Dito siya, una, project a positive attitude. Ano bang positive attitude? Ang positive attitude, hindi lang hanggang sa pagsasmile yan, ha? Okay. Ganda ng smile nito. Kaya pala, attitude, smile. Just. Ang attitude, nasaan na ako? Ugali, attitude. So, hindi lang yan, yung positive attitude, hindi lang yan sa pamamagitan ng pag-smile. Dapat naniniwala ka, you have passion for your work. Yun yung positive attitude. Hindi mo tinitignan ang trabaho mo bilang pagkukuhanan mo lang ng pera. Kasi kung bread trick mo lang yan, hindi mo mamahalin ang trabaho mo. Pero kung ibubuhos mo yung pagmamahal sa ginagawa mo, doon ka magkakaroon ng positive attitude. Minsan, ako nakaranas na ako noon, nagtrabaho ako sa Sharing, it's a pharmaceutical company. Ang office ko ay nasa 36th floor ng PBCom Tower. Malaki ng sweldo, may kotse, etc. Lahat, everything. I was a corporate brat. Kaya lang yung may araw minsan na parang hinihila ko na lang ang sarili ko para pumasok. Yun. Walang gana, nakakawalang gana kasi basta maraming reasons. Yung boss namin ay Portuguese-German. Half Portuguese, half German. Tapos pag binabati niya ako, kasi nag-visit ako sa kanya dahil hindi siya maganda magdala ng tao. Bago siyang general manager, pinalitan niya yung dati na German. So pag binabati niya ako, good morning Roel, na nakasimangot siya, sabi ko, sinira mong araw ko, sir. Hindi naman niya naintindihan eh. Sabi ng isa kong katrabaho, talaga Roel, pag naintindihan ka niyan. Sabi ko, bakit? Sinututor mo ba ng Tagalog yan? Portuguese-German siya, good morning Roel. Sinira mong araw ko, sir. Parang good morning din lang, dating. Di ba? So yun, so dapat positive attitude. So alam mo nang wala akong positive attitude sa trabaho na yun. Eventually, I resigned. So kailangan meron tayong reserve lagi ng positivism sa buhay. Hindi yung lagi nating tinitignan yung mga problema, kung anong irereklamo, kung kanino ikukumpare ang sarili mo, sana maging ganyan ako, sana may ganyan ako. Nagkakaroon ka ng discontent. Dapat meron tayong tinatawag na realistic optimism. Yung may ini-expect ang maganda, pero realistic ka na baka hindi mangyari. Pero hindi na nanaig sa'yo yung pagiging negative na, naku, hindi na mangyayari yan. Ba't pa ako mangangarap sa buhay ko? Mahirap lang ako. Mangarap na nga lang libre. Ibabawal mo pa sa sarili mo. So be positive all the time. Are there times na pwedeng hindi ka maging positive? Of course. May mga time yan na we will allow you to be not positive. Pag namatay ang nanay mo, hindi ka positive, no? Okay. Communicate effectively. Ang communication, again, pagsasalita, pagsusulat, pakikinig. Huwag kakalimutan ang pakikinig. Napakalaga. Okay. Paano mo mapapabalik ang customer para magkaroon siya ng loyalty? Alamin mo kung anong kanyang kagustuhan, maliban na lang sa extra service dahil bawal sa inyo. And satisfy customer needs. So, babalik yun. Mga paalala, attitude. A state of mind influenced by feelings, thoughts, and action tendencies. Mga emotions natin. Okay. Yan ang attitude. Kapag ang emotions kasi natin, lumalabas yan, instant, di ba hindi natin pinag-iisipan? Kapag may nakairita sa'yo sa anong MRT, sisimangot ka kagad. Hindi mo muna pinag-isipan. But there is what we call freedom to choose. Ang freedom to choose, madali lang siyang pakinggan, pero kaya lang walang drawingan dito eh. Ganito yan. Di ba ito stimulus? Ito yung nagkukos sa atin na magkaroon tayo ng reaction. Ito response. Ito yung stimulus, nasiko ka. Itong response mo, siniko mo rin. Ang stimulus, nasiko ka. So kung anong nagkukos sa'yo na magkaroon ng reaction na ganyan. Between stimulus and response, may space dyan na tinatawag natin freedom of choice. Iisipin mo, sisikuhin ko ba to? Hindi yung agad-agad gagawin mo. Di ba? Kasi, ang consequence, pag may ginawa ka, laging may consequence yan. When you pick up one end of the stick, pag kinuha mo to, itong action mo, at the same time, you're picking up the other end. May consequence yan eh. Hindi mo sasabihin na, dahil ginawa ko to, dead man na sa consequences. Mayroon at mayroon mangyayari yan. So, gamitin nyo yung space dyan na tinatawag nating freedom of choice. Gamitin ang utak. Hindi masyadong emote. Hiniwalayan ka ng girlfriend mo, boyfriend mo, gusto mong tumalong sa building. Wala kang freedom of choice, hindi mo ginawa. Hindi mo pinag-isipan. Right?
Nagalit ang boss mo, nagbasag ka sa toilet, binasag mong inidoro. Kaya mo yun. Walang freedom of choice. So always apply. Yan ang totoong marka ng isang totoong leader. Ginagamit mo ang iyong freedom of choice. Ang leader, hindi kailangan na may posisyon ka sa company. Nasa sayo yan. Kung maniniwala kang leader ka, pag ginamit mo yung freedom of choice mo dyan, stimulus, response, sa gitna niyan, freedom of choice. May mga ibang taong maliit ang freedom of choice. Bakit? Yung childhood nila hindi maganda. Sinisisi lagi ang nangyayari sa ang nangyayari sa surroundings nila. Sinisisi ang magulang, bakit ako nagkaganito? Sinisisi ang kapitbahay, etc. Blame lahat, pero ang sarili hindi tinitignan. Hindi ginagamit yung freedom of choice. So ang attitude natin, gamitin natin yung freedom of choice natin. Today you can choose to be moody. Today you can choose to be happy. Nasa iyo yan. Nakakapagod maging moody. Moody din ako noon. Napapagod yan, nakaka-stress. Right? Kapag may nakakaaway ka, anong nararamdaman mo? Happy ka ba? Relax ka ba? Hindi Di ba? Magpamassage. Yan pala ang silbi. Alright. The attitude you send out is usually the attitude you get back. So yan, yung sinasabi natin kanina, na yung golden rule. Kung anong ipinapakita, binibigay mo sa iba, yun ang ibabalik nila sa'yo. Communication components. So, may tatlong components sa pagkikipag-communicate natin. Ang pinakamalaki, body language. Tone of voice. Yung words, so pinipili natin yung salita, konti lang pala ang timbang niyan. Pero ang pinakamalaking body language at saka tone of voice, kung paano natin i-deliver. May nakausap na ba kayong tao na lagi ang unang statement sa sentence? Hindi. Uy, pare, natawagan mo sa... Hindi, oo, nagawa ko na. Hindi, di ba? Meron na ba kayong na-meet na ganyan? Hindi, gagawin ko yan. Hindi, Magkakiyogod lang ito. So, kahit maganda ang, kunyari, body language, iba-ibang ibig sabihin ng body language. Anong ibig sabihin nito? Ano? Sir Clean. Ibig sabihin nun, pag nakaganyan, parang do not mess with me. Huwag mo akong susubukan. O di kaya baka giniginaw lang yan. Di ba? Eto. Hello. Yan ang body language. Marami siyang messages, walang sinasabi. Pero maraming messages. Yan. Diba? Iba-iba. Dapat marunong kang mag-project ng body language na positive, na welcoming ka sa guest mo. Na hindi ka may interpret. Ang iba dyan, ako may iba na nangitian mo lang feeling, ay gusto ako nito. Diba? Siya na, magiging boyfriend ko. Jowa, material. Gusto, freedom of choice. Tone of voice, yung pananalita mo, mahinahon ka bang magsalita? Ma'am, halika na. Massage tayo, ma'am. Nakakatakot. Ayan, meron pala. Sino? Yung tone of voice. Ayan. Parang pagalit lagi. Na, gusto mo basahin mo ang bungo ko? Ito na Kaloka. So dapat ito may integrity yan. Dapat body language mo is positive ang tone of voice at saka words na ginagamit. Di ba? Iba-iba. Look. Putang ina mo. Di ba? Kahit hindi ang words, ang choice of words, hindi maganda. Pero dahil ang body language mo at tone of voice ay kakaiba, iba ang interpretation. Putang ina nito. Di ba? Sinabi ko, love you. Putang ina naman. Di ba? Mura yon, pero ibang dating kasi body language at tone of voice. Right? Sir, welcome po. Pasok po kayo, sir. Magaling kami yung massage, sir. Oh, whatever. Nakaka-stress lalo. Yan. So, dapat tandaan nyo to. Body language, tone of voice, at saka words. Dapat magaling kang magsalita, magaling kang mag-project ng body language, at saka yung tone of voice mo. Pleasant. Image projection. Image, appearance, body language, speech. Appearance, yung unang tingin sa'yo at yung naniniwala ba kayo sa first impressions? Nagka-jowa ba kayo na nakuha kayo sa yung love at first sight? Alright. First impressions don't always last. Ang first impression, hindi naman lagi yan yung pangmatagalan. Pero ganito yan. Within the first 30 seconds, half a minute. Within the first 30 seconds of visual contact, pag nakita ka within the first 30 seconds, 13 judgments are made about you. 13 na panghuhusgan ang gagawin sa'yo. Half a minute ha,
Split second lang yun. Ay, bakla. Ah, pangit ng ano. Salit. Ano ba yun? Ang dami na kagad. Hindi mo sasabihin pero nasa yung... Bakla. Yan. Ganyan. Ito pa. Pag... First 30 seconds, makita ko na... Yummy. Ikaw na. Ganyan. Ang buto, ang dumi. Hindi yan sasabihin sa'yo, pero within the first 30 seconds, so dapat appearance very conscious tayo sa ganyan. Ang appearance, hindi mo kailangan gwapa or gwapo ka lagi. Ang appearance, it means malinis ka tignan, pleasant ka tignan, nakangiti ka. Correct. Inner and outer. Right. Body language, nabanggit ko ng body language at saka speech kanina. Natatawa ba? Sino mga taga-province dito? Anong province? Negros. Visayas. Bicol. Ay! Bukulandia. Tuna. Sino pa? Pampanga. Pangasinense. Masbate. Sino pa? Negros. Pareho kayo Negros. Ngayon lang kayo nagkaalaman, taga-Negros yun pa rin. O mamaya, mag-Facebook kayo, nakaka-excite! Shots lang. Anyway, di ba natatawa tayo? Natatawa tayo minsan kapag hindi magaling managalog. Bisaya, ginagawang biro-biro. Naka-insulto yon. Alam niyo ba taga-Samar ako? Taga-Samar ako. Pero ito yan ha, meron akong tip sa inyo. Sa speech, ang itunuturo. Noon kasi naging speech, ang tawag sa akin? Speech coach sa Wilma Cruz Tapalya. Tapos nag-undergo ko sa John Robert Powers ng speech. Pero inaral ko yung Tagalog ng maayos kasi sa principle the LB, lie beautifully. Kahit taga-Samar ka, kahit Bisaya ka. Pangalawa ng mong marunong ka managalog. You lie beautifully. Parang pleasant ka pakinggan, right? Yun. Noon, kasi nagtrabaho kong editor, so strict ako sa English. But later on, I learned and I realized, bakit ako maiirita sa hindi tamang English? Foreign language yan. Hindi natin katutubong wika yan. Bakit ako mag-i-stricto dyan? So noon, pag nakakabasa ako sa newspaper ng maling English, kunyari, yung parang natatawa ko, yung hindi na. I let go. Yan mo yan. Ganyan yan eh. Hindi naman natin natural na lingwahe English. Ba't mo ipipilit sa kanya yan? So sa mga training ko, hindi ako nagbibigay ng business writing. Ayoko nag-review ng grammar ng English. Yun. So kapag may naririnig kayong Bisaya, huwag niyong pagtawanan, tulungan niyo na lang na ganito ba tayo mga pag-pronounce niya, etc. etc. Right? Okay, so you have questions? May tanong ba kayo? Paano tayo pagbulo? Kapag buyoy na. Wala ka na doon. Sinang bulol? Pwede niyong mag-enroll ka sa speech therapy. May mura lang sa UP Manila. O speech therapy. Magpa-speech therapy ka na. Hindi. You do not, people, ginagawa ko lang to dito dahil magkakaibigan kayo. And obviously, biro-biro nyo sa sarili niyo. Pero huwag yung gagawin sa iba yan ha. Meron pa kami. Ano? Marunong magsalita. Singiti. Singiti. Sino singiti? Sa Talaga? Ayos lang yan. Paminsan-minsan magsalita. Kunyari, pag may sunog, magsalita ka. Pag may magnanakaw, magsalita ka. Mga ganyang pagkakataon, kailangan mong magsalita. Alright? Man, sino? Si Danny. Whatever, people. Alright, next. Style. Danny. Ah, oh. Ano po yun? Style. Approaches in working with others. Yung style mo sa makikipagkapwa. Yun. Paano ka ba makipagkapwa? Sa internal customers ninyo, magalang ba kayo sa isa't isa? Kapag MWF, magalang. Pag TTH, hindi. Magasan na. Bawat tao, may limitation tayo, di ba? Nararamdaman natin minsan na may lumalampas na sa limit natin. Yung nakaka-disrespect ka na. Minsan ginagawa nating biruan, hindi natin alam nagtatampo na pala ng isang tao. So dapat maging conscious tayo sa ganyan. Sino yun? Alright. Values.
what you hold dear, kung ano yung binavalue mo, yun yung values mo. Kunyari, kung mahalaga sa'yo ang pagiging magalang, that is your values. Kung mahalaga sa'yo ang pagiging honest, values mo yun. Ano pa yung ibang values na maganda? Patience, yun. Pagiging supportive, cooperative, yun mga values yun. So dapat, dito tayo tinitignan ng mga taong image natin, style natin. Nga pala, minsan, ewan ko lang para sa ibang tao, pero minsan yung nagmumurahan, parang aliwan na lang, it's a term of endearment, yung tangina mo. Di ba ganyan? Bago. Parang ganyan. Uy, bibingo ka na, dalawa na. Tinatantos ka. Kanina yung magsalita, ngayon naman. Uy, pag bumingo na, sabihan mo ako. Hello. Subukan nila sir na ako. 10:30 ka lang. Tingnan mo yan. Ganito yan. Baka sa inyo, biruan nyo lang yan, pero pag may nakakarinig na client, ibahin nyo yun. Kasi baka ma-insulto. Yung ganito din na, remember mga baklang tago. Tapos, magsasabihan kayo na, uy bakla, kunin mo nga to. Diba? Tapos, may insulto yon kasi baka sa kanya, iisipin niya siyang pinariringgan. Naintindihan niyo ako? Yun. Uy bakla, ano na yung client? Chikahin mo na doon. O yan. Kasi minsan nakaka-insulto sa iba yan. Ako, I would understand because I'm openly gay. Pero yung iba, yung mga closet, ganyan. Kaya iibahin niyo, kapag may customer na, pag may guest na pumapasok, ibahin niyo muna yung style niyo na ganyan. Para dapat pleasant kayo na, magtawagan kayo sa pangalan ninyo. Yung hindi, bakla! Ay, kasi kasuhin mo ng guest dito! Naghihintay si sir! Nakaka-insulto yun. Ito pa ng amis ko. Nagaganyanan ba kayo? Hindi naman. May mga guilty smiles. Oh, yun. Kahit pa, mabakla man yan o tomboy, magandang pagkakagawa sa kanya. Ganito yan, basta, iwasan nyo lang kapag may guest kasi baka na-insulto sila. Right? Baka yung mo ng bakla, isipin ng isang closet yun, ako yata ang pinatutungkulan nito. O walk out. Ganun yun eh. Iba-ibang sensitivity ng bawat tao. Iba-ibang sensitivity natin. Mararamdaman natin minsan na, uy, parang lumalampas na to ah. Yun. So dyan tayo tinitignan how people see us. Image, style, and values. Okay. Last na to. Dress the right way. Pag dress the right way ba, kailangan signature lagi ang mo? Kailangan mahal? Hindi naman, kailangan mo lang maging malinis. Hindi mo kailangan lagi ng susot ng Levi's, ng Guess, ng Esprit. Mapapagod ka lang sa pag-afford ng mga yan. You just have to look good. You have to look clean. Anong cleanliness? Dapat nagugupit ka ng kuko mo. Dapat ang buhok mo maayos. Diba? Ganon. Dapat ang buhok mo maayos. Oo. Hygiene, tama, nagtutoothbrush ka. Naliligo ng regular, MWF ligo. Ganyan. Nagde-deodorant ka. Hindi amoy imbornal ang hininga. Naaamoy yan ng kliyente. Right? Mamaya magtatanggal ako ng mantika ko sa mukha. Kasi minsan feeling ko, tinetext ako ng Minola na, uy, image model ka na namin, dahil mo na ako. Diyos lang! So yun. So you have questions? No. Are you sure? Sure ka na. Wala na kayong tanong? Promise, may gusto ba kayong idagdag o i-discuss? Baka may tanong kayo na baka naman ma-handle ko. I'll do my best to address your questions. Dito na tayo magwawa ka sa customer service. Sige. Yes, Ms. Blue. Yes, okay. Meron ba kayong, magtanong kayo na i-apply ninyo, natutunan ninyo dito sa trabaho ninyo? Kung mayroon kayong gustong itanong, this is your moment. Apply nyo sa trabaho ninyo. Kasi yung diniscuss natin na customer service dito ay broad yan. Very general, kasi basic lang yun eh. May ibang level pa ng customer service. Especially para sa spa na katulad ninyo. So kung may tanong kayo, itanong nyo ngayon. Kung may gusto kayong idagdag sa discussion, you are free to do so. Yes. Ganito yan. Ha? Wala naman pala eh. Akala ko. Takot agad. Ano?
Huwag kayong mahiya, please. Sa mga itsura nyo yan, mahihiya kayo. Ang gaganda at ang gugwapo nyo. Ano? Huwag kayong mahiya, itanong nyo na. Sige. No holds barred. Kahit anong tanong, i-address ko. Yes. Kapag may sakit sa balat, yes, meron kayo sigurong karapatan. Kasi hygiene issue yan eh. Hygiene issue. Or pwede ninyong iwasan yung spot na yon. Diba? You have two choices. Avoid the spot or paano mo ba ito turn down yun? Ibabalik ko sa tanong mo, paano mo siya i-handle? Oo. Oo. Di ba meron kayong towel? Pwede niyo isapin yung towel habang minamassage siya, di ba? Yung skin to skin contact. How do you handle that? Sir Dan, may policy ba kayo sa ganyan? Hindi naman sa policy. How do you do that? Paano nyo... Explain mo na lang sa guest sir, na para din sa kanila na pag... Uy, makinig tayo. There's a very good answer here. Explain mo rin din sa guest kasi para din sa kanila yun eh. Parang explain mo sa kanila na hindi pwede i-massage kasi Baka mag-worsen. oo, kasi O kumalat. kumalat yung yung disease sa katawan niya. So para din sa kanya. Ayun. Para at least hindi siya ma-offend sa Yun lang, thank you. Hindi naman, thank you. Yun. So, you package your communication, i-package mo yung message mo sa kanya in such a way na para pa rin sa kapakanan niya. Di ba? Hindi yung ikaw ang iniisip mo. Sabihin, yun, maganda yung kanyang tip na, sir, para rin sa kapakanan ninyo to, para hindi lumala yung spot na to. Okay na. Satisfied ka na? Hindi nga! We! Ano? Lahat buo katawan. Ito talaga nilang ipakakain na sila ng oil. Pwede mo ito. Ang pinakamaganda namin mabili. Kasing buong katawan. Yung iba ini-insist talaga eh. Kahit na sabi na wag, gusto talaga nilang pahawak. Do you reject them? We cannot. You don't? Di- Ay, meron ba kayong yung guantes? Is that acceptable? Hindi. Di pwede. O nga, it's Risk. very sensitive. Yeah. Risk of the trade yun eh. Oo. Minsan kahit nasabihan mo, gusto pa rin nila, ganun eh. Wala po na-inventong condom para sa kamay. May guantes nga eh. Meron kaya? Kapal ka eh. Hindi yung guantes na cloth. Yeah, Meron yeah. yan maninipis yung mga, Surgical gloves. yun, mga ganyan. Ayaw. Rubber. Pag ginanon, oo nga, no? God, I'm not qualified to answer your question. I Oh, shouldn't have said na kahit ano ang itanong. Tanongin niyo lang love life ko. Hindi. Parang narinig na natin sa boss ninyo, it is a very sensitive issue and I cannot even start to approach the issue. Iba pang tanong. Siguro pwede niyong i-discuss within you kung paano ninyo ginagawa yan. Ay, wala na. Just lang. Ano pa? More questions, please? Pwede niyo yung i-reserve yung questions niyo, tapos lapitan niyo na lang ako mamaya ng one-on-one. Para matuloy na tayo sa ating next activity. Is that okay, Ms. Lou? yes. Alright. So, ngayon ang gagawin natin, so close na tayo dito sa customer service, but I'll still welcome your question. Okay? Teamwork is defined as subordinating your own ego for the achievement of the common purpose. Pinapailalim mo ang pride mo kasi may common purpose kayo. There's a greater force than your ego. It is the common purpose. Huwag yung kakalimutan yan. Ang teamwork, ang isa pa sa kanya, ibigay ang you give the right job to the right person. Kung bobo ako sa math, huwag mong ibigay sa akin yung mga solution sa math. Magaling ako mag-encode, ibigay mo sa akin yung encoding. Bubonggahan ko yan. Ganun yun. Kung magaling si ganito sa Swedish massage, yung mga Swedish massage na clients, ibigay sa kanya. Huwag yung magaling sa shiatsu. Kasi ibang ibibigay. Tama? Okay. So, alam niyo na yung mga basic concepts ng team building, ng teamwork at saka team. We will proceed to the playground. And ang una nating laro ay
agawan ng blade. Ang prize, accident insurance. Ang una nating laro ay body telegraph. After each, tandaan nyo ha, kilala nyo naman lahat ng mga team members nyo, right? And your team leaders. Maglalaro tayo, but the more important thing here is that dapat may matutunan kayong team building or teamwork lessons. Tatanungin ko kayo pagkatapos. We will gather together after each game, tapos ipaprocess natin yung ginawa natin. Anong natutunan, anong mga hindi nagawa na dapat ginawa, ano yung mga factors na nagpasucceed sa inyo, etc. etc. Blah, blah, blah. Now let's go down!